Sa Middle East, nagtatrabaho si Fred sa isang kumpanya ng langis. Nakarinig siya ng ilang ingay at lumingon siya upang matuklasan ang dalawang sasakyan sa gitna ng habulan habang nagbabarilan. Lumilitaw na ang mga manggagawang NGO na sina Clara at Jabril ay tumatakas mula sa mga bandido. Nang maipit ang kanilang sasakyan sa kalsada, sumakay si Fred sa kanyang sasakyan at sinabihan ng kanyang kasintahan na sumuko, ngunit tumanggi si Clara dahil mayroon siyang mahalagang mga bakuna na ihahatid. Pagkatapos ay ginamit ni Fred ang kanyang sasakyan upang itulak ang sasakyan nito. Sa ganoong paraan, maaari silang magpatuloy muli. Nagpatuloy ang paghabol ng ilang milya hanggang sa makarating ang sasakyan ni Fred at Clara sa refugee camp. Ang mga gwardya ay nagpaputok at ang mga bandido ay bumaril pabalik na nasira ang isang tubo sa proseso. Nang lumabas ang mas maraming gwardya na nakasakay sa kabayo, umalis ang mga bandido. Ngayong ligtas na sila, nagkaroon ng mainit na sandali sina Fred at Clara. Nang matapos sila, pinag-usapan nila ang nangyari at hiniling ni Fred kay Clara na ihinto ang paggawa ng mga paghahatid na ito. Gayunpaman, ipinaalala sa kanya ni Clara na dito siya lumaki at tumanggi na huminto sa pagtulong sa mga tao. 9 na buwan na ang nakalipas, lumala ang kaguluhan sa politika at sinakop ng mga kaguluhan ng karamihan sa mga lungsod na naging sanhi ng pag-alis ng Pangulo sa bansa at pagwawakas ng gobyerno. Si Fred at ang kanyang kapatid na si Alex ay nagkasundo na tumakas at pumunta sa Paris. Ngunit si Fred ay may huling trabahong dapat tapusin bago umalis. Ninakaw ni Alex ang lahat ng pampasabog mula sa kumpanya ng demolisyon na kanyang pinagtatrabahuhan habang sinubukan ni Fred na magmaneho sa lungsod na mahirap dahil sa mga kaguluhan. Isang bombang Molotov ang nahulog sa kanyang sasakyan at kinailangan niyang patayin ito gamit ang extinguisher. Pagkatapos ay sinuntok niya ang ilang lalaki para magnakaw ng bagong sasakyan. Makalipas ang ilang minuto, pumasok si Fred sa tirahan ng mayamang tao na dapat niyang ihatid palabas ng bansa bago pa siya mahuli ng mga awtoridad. Binayaran siya ng lalaki ng maaga, ngunit hindi maiwasang mapansin ni Fred na ang kanyang kliyente ay may ilang bag ng pera at maaaring nagbayad sana siya ng mas malaki. Naputol ang sandali ng pagdating ni Anne, ang kinatawan ng kumpanya ng langis. Habang nag-uusap si Anne at ang kliyente, lumabas si Fred para maghintay kasama ang iba pang mga bodyguard, ngunit wala silang magawa nang dumating ang mga pulis upang halugugin ang lugar. Sinubukan ng mayamang lalaki na suhulan ng kapitan, ngunit sa halip ay binaril siya at tumakbo si Anne upang magtago. Nang marinig ang putok ng baril, sinimulan ni Fred at ng iba pang mga bantay na labanan ng mga opisyal sa labas, mabilis silang binugbog at tinapos sila ng mga bala. Pagkatapos ay pumasok si Fred sa loob at nang babarilin na sana siya ng kapitan, naunang pinatay ito ng isa pang bantay. Habang binugbog ng isa pang bantay ang isang opisyal sa pool, si Fred at ang kanyang partner ay pumasok sa bahay at binaril ang isang pulis upang iligtas si Anne. Matapos siyang ihatid sa paliparan, binisita ni Fred si Alex, sinabing magagamit nila ang mga pampasabog para buksan ang safe box ng kliyente. Noong una ay tumanggi si Alex dahil naisip niya na maaaring malagay sa panganib ang kanyang pamilya, ngunit tiniyak sa kanya ni Fred na walang panganib. Sa kasalukuyan, ang asawa ni Alex, si Alka, at ang kanyang anak na babae ay nakatira sa parehong kampo ni Fred. Iniisip ni Alka na nilapitan ng mga bandido ang kampo dahil hinahabol nila si Fred sa isang kahina-hinalang negosyo, ngunit ipinaalala ni Fred sa kanya na nagtatrabaho siya upang kumita ng sapat na pera upang mailabas siya ng bansa kasama ang kanyang anak. Gayunpaman, tumanggi si Alka na umalis nang wala si Alex, na ngayon ay nakakulong. Ipinaalala niya kay Fred na inilagay niya ang kanyang pamilya sa panganib sa pamamagitan ng pagpatay sa mga pulis. Bigla, ang pagtagas ng gas mula sa shootout ay nagdulot ng pagsabog sa minahan ng langis malapit sa kampo. Ang apoy ay umabot ng mataas sa langit na nagkalat ng itim na usok sa lugar. Samantala, sa bilangguan, napilitan si Alex na labanan ng iba pang mga bilanggo para sa mga gwardya na kumikita sa taya. Matapos ang isang mabilis na tagumpay ngayon, ang kanyang susunod na kalaban ay isang malaking tao. Gayunpaman, hindi natakot si Alex at pinabagsak niya ang lalaki sa pamamagitan ng pag-headbutt sa kanya bago binugbog ang kanyang mukha. Pagkatapos ay binayaran ng isang opisyal si Alex para sa laban, bagamat mas mababa ito kaysa sa natatanggap ng iba dahil alam nilang pumatay si Alex ng mga pulis. Nagbanta ang opisyal na sasaktan si Alex dahil sa kanyang pag-uugali, ngunit madali siyang pinatumba ni Alex at itinapon ng pera upang makuha ito ng ibang mga bilanggo. Naganap ang kaguluhan at binugbog ni Alex ang mga pulis na patuloy na sumasalakay sa kanya. Natigil ang kaguluhan nang magpaputok ang mga gwardya at dinala si Alex sa isang nakahiwalay na selda. Noong gabing iyon, sinabi ng isang gwardya kay Alex na dahil sa ginawa niya kanina, may utang pa siya sa kanila na 10 laban. Ayaw makipaglaban ni Alex, gayunpaman, ipinaliwanag ng pulis na siya ay buhay pa dahil siya ay kapaki-pakinabang.
Kung titigil siya sa pakikipaglaban, mawawalan siya ng proteksyon. Umiiyak at sumisigaw si Alex sa pagkabigo habang inaalala ang gabi ng pagnanakaw. Nang dumating ang magkapatid sa mansyon, laking gulat ni Alex nang makita ang lahat ng bangkay at pinagalitan si Fred, sinabing hindi siya pupunta kung alam niya ang tungkol sa mga patay na pulis. Habang inilalagay ni Alex ang mga pampasabog sa safe box, si Fred ay nagbabantay sa labas. Sa kasamaang palad, dumating ang isang pangkat ng mga sundalo at nakita sa akto si Alex. Sa sandaling iyon, pumalingaw-ngaw ang mga pampasabog at napatay ang ilang lalaki. Si Alex ay inaresto habang si Fred ay nanonood mula sa dilim. Bumalik sa kasalukuyan, ang apoy ay nagliliyab pa rin sa pagtagas ng gas sa sumunod na umaga, at si Anne ay binayaran ng malaki upang asikasuhin ang problema at binigyan ng 24 na oras. Ang pagtagas ng gas ay maaaring humantong sa pagkawasak ng kampo na itinayo sa ibabaw ng pangalawang imbakan ng gas, kaya kailangan niyang magtrabaho ng mabilis. Dinala siya ng helicopter sa kampo at ibinahagi niya ang kanyang plano kay Fred. Gusto nilang pasabugin ng 100 kilo ng nitroglycerin para matigil ito. Pumayag na ang NGO na tumulong, kaya gusto ni Anne na si Fred ang magmaneho ng nitroglycerin. Nag-alok din siya na ilalabas si Alex sa kulungan para siya ang mamuno sa mga pampasabog at ang kanyang koponan ang bahala sa seguridad. Kung magiging maayos ang lahat, magbabayad siya ng 1 milyon at tutulungan ng buong pamilya na umalis ng bansa. Hiniling ni Alka kay Fred na gawin ang anumang ipagawa at nais niyang iligtas si Alex, kaya pinaalis siya ni Fred sa silid upang magkaroon ng mas seryosong pag-uusap. Nalaman niyang darating din ang mga ekspertong driller at magiging gabay niya sina Clara at Jabril dahil alam na alam nila ang lugar. Sa bilangguan, binigyan si Alex ng malinis na damit at sinundo ng mga tauhan ni Anne. Si Fred at ang iba pang koponan ay nakasakay sa helicopter patungo sa lugar kung saan nila pinananatili ang convoy, at nalaman na hindi sila maaaring lumipad kasama ang Nitro dahil ito ay napakadelikado. Nangangahulugan ito na kailangan nilang tumawid sa isang checkpoint, kaya magpapanggap sila bilang isang humanitarian convoy. Nagtataka si Jabril kung bakit hindi pa nila inilikas ang refugee camp, kaya ipinaliwanag ng tauhan ni Anne, si Gadir, na ang paglipat ng 5,000 katao nang hindi nakukuha ang atensyon ng mga bandido ay imposible. Biglang lumipad ang isang rocket malapit sa helicopter at sumabog upang punuin ang hangin ng nakakalason na gas. Ang koponan ay mabilis na nagsuot ng mga mask habang ang piloto ay patuloy na gumagawa ng mabilis na mga galaw upang makaiwas sa higit pang mga rocket. Sa kabutihang palad, nagawa nilang lumipad palayo nang walang anumang pinsala. Sa gabi, nakarating sila sa isang bodega kung saan muling nagkasama ang magkapatid. Agad na sinuntok ng galit na Alex si Fred, na sinunggaban siya at pinilit na kumalma para sa kapakanan ng misyon. Dahil galit pa rin si Alex, sinabihan siya ni Clara na isipin ang tungkol sa kanyang pamilya at tiniyak sa kanila na ayos lang sila. Pagkatapos ay ipinakita sa kanila ni Gadir ang isang sample ng nitro. Dahil luma na ito, sinubukan ito ni Alex sa pamamagitan ng paghagis ng isang patak sa lupa na sapat na upang lumikha ng isang malaking apoy. Sa palagay niya, ang isang malaking halaga ng naturang mapanganib na sangkap ay dapat dalhin sa 2 truck at hindi lamang isa. Kaya, sumang-ayon ng magkapatid na bawat isa sa kanila ay magmamaneho ng sasakyan. Habang sina Clara at Jabril ay pumunta sa kanilang organisasyon para kumuha ng ID pass para sa lahat, sinabihan ni Alex si Fred na kumuha ng dagdag na crates para sa nitro. Gustong makipag-usap ni Fred, ngunit tumanggi si Alex na pakinggan siya. Nang handa na ang lahat na may armas, bulletproof vests, at radyo, sa wakas ay umalis na sila. Makalipas ang ilang sandali, nakarating sila sa checkpoint at sinigurado ng lahat na ilagay ang logo ng NGO sa kanilang mga vest. Ipinakita ni Clara ang mga ID sa mga sundalo na naiinis dahil ang mga paghahatid ng supply ay dapat ipinapaalam ng mas maaga. Sa kabutihang palad, nakumbinsin niya ang mga sundalo na ito ay isang emergency at sila ay pinahintulutan na makadaan. Kinabukasan, nakarating sila sa solar plant ng kumpanya at pinanatili ni Gadir si Clara sa kotse habang kinukuha ng magkapatid ang nitro. Habang lumilibot sila sa planta, napansin nila ang isang gwardya na nakatali ng tape. Ang nitro ay nasa maliliit na canister na maingat na inilalagay ng magkapatid sa mga crates. Kinuha lang nila ang tamang dami na kailangan nila, kaya isang canister ang naiwan. Pagkaalis ng magkapatid sakay ng mga truck, pinuto ng nahuling lalaki ang tape at nagsimulang makipaglaban sa isang gwardya. Sa pakikipagpunyagi, aksidente nilang nahulog ang huling nitro canister at nagdulot ng malaking pagsabog. Buti na lang at hindi nito naapektuhan ng buong planta at papalabas na ang convoy, kaya hindi sila nasaktan. Nang maglaon, napansin ni Gadir na masama ang timpla ni Clara mula nang umalis sila at kinumpronte siya, kaya titinigil niya ang sasakyan. Sa tingin niya ay walang puso si Gadir at walang pakialam sa mga nasawi,
kaya umalis siya sa kotse at sumama kay Fred sa truck. Ilang milya sa unahan, nakakita sila ng militar na nakaharang sa daan na hindi dapat posible dahil hindi ito isang lugar ng militar. Nang ihinto nila ang mga sasakyan, nakita nila ang mga tao na nakapalibot sa kalsada at napagtanto nilang mga bandido ang mga ito na nagpapanggap na militar. Sinabi ni Gadir sa commander na nagdadala sila ng mga medikal na supply at iniabot sa kanya ang mga papel, ngunit tumanggi siyang magbayad ng suhol. Nang hindi rin niya sila payagang suriin ang mga truck, pinaputok ng mga lalaki ang kanilang mga baril sa hangin. Si Jabril na dismayado ay lumabas sa kotse na may hawak na logo ng organisasyon at nakataas ang kanyang mga kamay na nanunumpa na nandito lang sila para tumulong. Nilapitan siya ng commander na nakalabas ang baril, ngunit bigla siyang sinunggaban ni Alex mula sa likuran at pinagbantaan siya ng granada. Nagsimula ring lumapit ang ibang mga lalaki, kaya inilabas din ni Gadir ang kanyang baril. Pagkatapos makipagpalitan ng ilang mainit na salita, binaril ni Gadir ang isang bandido at ginawa rin ito ni Fred mula sa bintana ng truck. Nagpaputok ang kalaban at malungkot na nabaril si Jabril. Naganap ang barilan at ang isa sa mga gwardya ng convoy ay binangga ang commander gamit ang kanyang motorsiklo. Inihagis ni Alex ang granada sa ilang mga sundalo habang sina Fred, Gadir at ang iba pang mga gwardya ay bumaril pabalik. Tumakbo si Clara para tingnan si Jabril at gustong dalhin ang katawan nito, kaya kinailangan siyang hilahin ni Fred pabalik sa truck. Ngayong napatay na nila ang lahat ng bandido, makakaalis na sila sa wakas. Hindi nila namalayan na buhay pa pala ang commander hanggang sa huli na ang lahat. Nagdala siya ng ilang higit pang mga bandido at nagsimulang sumunod sa convoy sa kalsada habang nagpapaputok. Si Gadir ay bumaril pabalik ngunit kinailangang mag-recharge at ang bantay na nakamotorsiklo ay kinailangang magmaneho ng maingat upang makaiwas sa mga bala. Ang isang bala ay tumama sa tuktok ng isang truck na napakalapit sa Nitro. Si Alex ay nagsimulang humarurot upang subukang takasan ang mga ito at ang nakamotorsiklo ay bumagsak sa kalsada. Gamit ang bagong kargang baril, nagawa ni Gadir na gumawa ng mas tumpak na mga putok at napatay ang commander kasama ang kanyang mga bandido na pinabagsak din ang kanilang mga sasakyan sa kalsada. Huminto ang convoy at lumapit si Gadir sa mga sasakyan ng kalaban para barilin sila kung sakali. Ginamit ng magkapatid ang pahinga na ito para itali ang Nitro ng sobrang higpit dahil ang pagmamaneho ng ganito kabilis ay nagpapayugyug sa kanila. Sinubukan ng galit na si Clara na saktan si Gadir dahil sinisisi niya ito sa pagkamatay ni Jabril dahil tumanggi itong magbayad ng suhol at kinaladkad siya ni Fred. Dahil napakaraming oras na ang nawala sa kanila at 8 oras na lang ang natitira sa kanila, inanunsyo ni Gadir na lilipat sila ng ruta at sa halip ay dadaan sila sa North Road. Samantala, sa kampo, nababahala ang mga taga roon dahil lumalaki ang apoy. Maya-maya, ang convoy ay nakarating sa North Road. Nang biglang sumabog ang lupa sa ilalim ng bantay na nakasakay sa ATV, nagimbal ang grupo nang mapagtantong pumasok sila sa isang minefield. Matagal man, wala silang pagpipilian kundi inspeksyonin ng kalsada gamit ang mga kadena para matanggal ang mga nakatanim na bomba. Gusto ni Alex na magtrabaho ng mag-isa, ngunit pinilit ni Fred na tumulong. Unti-unti, sinusuri ng magkapatid ang bawat pulgada ng kalsada at sa tuwing nakakahanap sila ng bomba, maingat nilang inaalis ito at iniiwan sa bukid. Sa bandang huli, natapakan ni Fred ang bomba at hindi ito madisarmahan ni Alex. Humingi ng tawad si Fred sa lahat, ngunit tumanggi si Alex na iwan siyang mamatay at inialok ang kanyang kamay. Nagbilang sila ng 3 at hinila ni Alex si Fred mula sa bomba, ngunit walang nangyari. Dahil sa sobrang kaginhawahan, nagtawanan ng magkapatid. Sa sandaling iyon, isang sniper ang nagpaputok mula sa mga palumpong. Pumwesto ang koponan at nagpaputok pabalik hanggang sa mapatay nila ang sniper. Sa kasamaang palad, sa panahon ng engkwentro, ang isa sa mga gwardya ay nakatapak ng isang aktibong bomba at namatay. Pagkatapos, napagtanto ni Gadir na isang bala ang tumama sa kanyang braso at hinugasan ng sugat. Nakiramay si Clara para sa namatay na lalaki, ngunit iniisip pa rin ni Gadir na trabaho lamang ito at nananatiling malamig. Mayroong 2 kalsada sa unahan na nagtatagpo 30 milya mula sa nayon, kaya pumayag silang hatiin ang convoy upang magkaroon ng mas maraming pagkakataong mapagtagumpayan ito. Bago umalis, hinalikan ni Clara si Fred. Ilang sandali pa, sina Clara at Alex ay nakatagpo ng nakaharang na isang kumpol ng mga bato. Nag-drill si Alex sa mga bato at kumuha ng maliit na sample ng nitro na ipinasok niya sa mga butas. Pagkatapos, pinasabog niya ito mula sa ligtas na distansya upang matagumpay na mabuksan ang daan. Sa parehong oras, nakita ni na Fred at Gadir ang kalsada na naharang ng lawa ng langis na ginawa ng mga taga roon. Sinuri ni Fred kung gaano kalalim ang lawa at napagpasyahan na hindi ito sapat na malalim upang pigilan ang truck.
Nagsimula siyang magmaneho sa lawa at ang mga gulong ay nahihirapang gumalaw, ngunit kalaunan ay nakadaan sila at nakarating sa kabilang panig. Biglang itinutok ni Gadir ang baril kay Fred. Iniisip niya na dahil tapos na ang mahirap na bahagi, maaari niyang tapusin ang paglalakbay at makuha din ang bahagi ng pera ni Fred. Sa isang mabilis na pagbaril, pinabagsak niya si Fred mula sa truck at nagpatuloy sa pagmamaneho ng mag-isa. Bumalik sa kampo, napansin ni Alka kung paano nagsisimulang sirain ng apoy ang isang tore. 2 oras na lang ang natitira, nakarating din sina Clara at Alex sa lawa at nakita ang mga marka ng gulong na iniwan ng isa pang truck, kaya alam nilang makakatawid sila. Nagsilbing gabay si Alex at nagmamaneho si Clara. Samantala, sa bundok, masyadong kampante ang pagmamaneho ni Gadir at dahil hindi niya alam ang lupain tulad ni Fred, nahulog ang truck sa gilid. Agad na sumabog ang nitro at pinatay siya. Nakita ni na Alex at Clara ang pagsabog at naisip nilang namatay din si Fred. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang taga roon na humihingi ng kanilang tulong at nagmadali ang dalawa para lang matagpuan ang walang malay na katawan ni Fred. Sinabi ng matandang lalaki ang ginawa ni Gadir dahil nakita niya ang lahat mula sa kanyang pinagtataguan. Agad siyang dinala ni na Clara at Alex sa truck at nagpatuloy ang biyahe patungo sa kampo. Sa kampo, tinawagan ni Ann ang kanyang kumpanya para magtanong tungkol sa drilling team na hindi pa dumarating. Sinabi sa kanya ng kanyang amo na nabaril ang kanilang chopper at wala ng oras para magpadala ng isa pang koponan. Subalit kung magkaproblema, papanagutin ng kumpanya si Ann. Matapos ibaba ang tawag, inutusan ni Ann ang kanyang bantay na kidnapin si Alka at ang kanyang anak na babae. 1 oras na lang ang natitira, nadismaya si Alex nang makita ang isang sasakyan ng bandido na sumusunod sa kanya. Nagpa siya si Clara na buksan ng pinto at nagsimulang umakyat sa bubong ng truck na naging sanhi ng pagpapaputok ng mga bandido. Sa pamamagitan ng pagsisikap, nagawa ni Clara na pumasok sa likod ng truck at nagsimulang maghagis ng mga nitro canister sa kaaway hanggang sa tuluyang sumabog ang kanilang sasakyan at gumulong sa kalsada. Hindi nagtagal, nakarating sila sa kampo kung saan lumaki na ng husto ang apoy. Itinutok ng gwardya ang kanyang baril kay Alka habang ipinapaliwanag na dahil walang drilling team, ang tanging paraan upang mailigtas ang mga refugee ay ang imaneho ang truck sa balon. Nang marinig ito, nagpaputok si Fred mula sa truck na mabilis na pinatay pareho si Ann at ang bantay nito. Umiiyak si Fred habang pinapanood ang kanyang kapatid na muling nakasama ang kanyang pamilya. Gayunpaman, nagsimulang maging agresibo ang apoy, kaya pinaandar niya ang truck. Nahulaan kung ano ang gagawin niya, sinubukan siyang pigilan ni Clara, ngunit ngumiti lang si Fred at nagmaneho. Ang truck ay bumagsak sa oil field at naganap ang isang malaking pagsabog na ikinamatay ni Fred habang napigilan ng panganib na makarating sa kampo ng mga refugee sa tamang oras. Nagdiwang ang mga taga roon habang may dumating na helicopter para sunduin sina Clara, Alex at ang kanyang pamilya. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.